Oy! Ano aswang na panot, ha? Kaya pa? Sabi sa'yo eh, huwag akong kakalabanin mo eh. Tsaka, anak ng... Masyado ka namang mapagpaniwala. Lalaking mukhang matching na uto-uto. Ito ba? Ito? Dahan-dahan, iniangat nito ang naputol na braso at dinilaan, saka inaamoy ang tumatagaktak na malapot na dugo sa may braso nito. Ew! Kadiri ka talagang matanda ka eh, no? Yak! Ang baho-baho na nga ng braso mo eh. Halatang hindi ka naliligo oh. Tapos, so kadiri! Subalit, mas ikinagulat ni Kulas ang mga sumunod na pangyayari. Dahil ang naputol na braso nito ay unti-unting muli ay umuusbong ng panibagong bahagi ng naputol na braso na hindi nagtagal ay iniuunat pa nito at iginagalaw ang tila walang kagalos-galos na braso sa kamuling humalakhak ng napakalakas. Ano ulit yon? Lalaking mukhang taong grasa. Ano? Kaya pa? Ika ng matanda, kaya kumunot ang noo ng binatang si Kulas sa kamahigpit na hinawakan ang tangang itak at muli itong sumugod. Gano'n na? Tingnan natin bilis ng paghihilom mo kapag ginawa kitang bopis saka sa tetano ng itak na to. At buong lakas na iwinawasiwas nito ang kanyang hawak na itak upang patamaan ang mga nilalang sa kanyang paligid patungo sa may impong abwak, saka muli itong lumukso upang tapusin na ang kanilang laban. Gagawin kitang giniling! Subalit, sinabayan ito ng impong abwak sa may ere. Wow! At buong tapang na sinalad gamit lamang ang kanyang braso dahilan upang maputol muli ito. 2 points! Ngunit, mas tuso ang matandang aswang. Dahil sa pagbaba ng kanyang hawak na sandata, ay bigla itong dumirekta upang siya ay lapain at nagtagumpay ang matandang aswang. Niyapos nito si Kulas ng buong higpit habang kagat-kagat ito ng matandang aswang sa kanyang balikat. Hindi binibitawan. Aray ka! Itangan mo ko! Nanlalaban ang binata mula sa mahigpit na pagkakayakap ng impong abwak at tila galak na galak naman ang mga nilalang na nasa kanilang paligid dahil sa nakikitang tagpo. Umaangin, humihiyaw ng kanilang pagsuporta sa matandang aswang upang tapusin na ang buhay ng nasukol na binata. Hanggang unti-unti nang bumabagal, nanghihina ang bawat galaw ng binatang si Kulas. At tuluyan nang huminto ito. Ibinagsak ng impong abwak ang katawan ng binata. Saka malakas na humalakhak. Napatingala ang lahat ng mga nilalang dahil naganap ang isang pambihirang pangyayari. Ang pagsasanib ng buwan at araw sa may hating gabi. Kulay dugo at
natutuwa ang mga hayok na mga nilalang dahil sa pagkakataong ito. At heto, nakahandusay ang binata. Nakadilat ang mga mata. Maputla. Hinahabol ang kanyang nalalabing hininga. Habang humahalakhak ng napakalakas ang matandang abwak. Halina, mga kasama. Tapos na ang ating unang hakbang sa lugar na ito. Kailangan na natin bumalik sa ating pugad upang natigilan ang mga alagad nitong mga nilalang. Napapaatras, nakikita nila kung papaano naninigas at nangingisay ang matandang aswang. Mariin ang hawak sa kanyang leeg, tila ito ay nahihirapan at biglang bumubula ang bibig nito sa katuluyan ng bumagsak. Nagkagulo ang mga mabalasik na nilalang. Pinalibutan ng mga ito ang impo sa kagumit na ang isang malaking nilalang na may pinaghalong lahi upang buhatin ang nangingisay na impong abwak. Subalit, hindi pa man ito lubusang naiaangat ang matanda ay isang bumubulusok, umiikot sa ere ang biglang tumagpas sa may kamay nito. At sumigaw ang mga bagong dating na sina Tikboy, Mang Berto at ang paslit na si Kuya Kulas! Nandito na kami! saka sabay-sabay na lumingon sa kanilang gawi at malakas na umaangil ang mga nilalang nang makita ang grupo ni Mang Berto. Ababang Birds! Pampihira! Ang galing talaga ng bagong sandata mo po! Pwede pong pahiram kami niyan bukas? Pangkuha lang po namin ng mangga tsaka buko! Please! Ngunit ngumiti lamang si Mang Berto at muling nandilisik ang mga matang itinutuon muli sa gawi ng mga nilalang para sa ikalawang Tuhod! ika ng tikbalang sa kamabilis na kumalipas ito ng pagtakbo sa kasunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan nito at sumalpok sa kung saan-saan ang kanyang mga natatamaan. Uy! Matandang ilimitahan nyo! Kayo sa kanan, ako sa may kaliwa at kailangan kong mailagay sa ligtas na lugar ang pabigat na lalaking yun. Ha? Wag na, hayaan mo na lang yun dun para matuto. Subalit, alisto ang batang si Pedro at nauna na itong makalapit sa may nakabulagta na si Kulas upang suriin ito ang kalagayan ng kaibigan. Ngunit, unang hawak pa lamang ng paslit sa kanyang kaibigan ay napatakip na agad ito ng kanyang bibig dahil hindi ito makapaniwala na lalaki ang mga bilugang mga mata nito dahil sa kanyang nakikita, sapagkat dilat ang mga mata ng binata at hindi na muli pang kumikilos. Nawala nang nagawa pa ang batang si Pedro at mahigpit itong napayakap. Kuya Kulas! Hindi! Pumagon ka na dyan, Kuya Kulas! Huwag mo kaming iiwan!
aming iiwan sa labanan na ito. Puro ka na naman petiks dyan Nakalaki ng maiiwan mong utang. Bata pa ako para magpakakuba. Sabay trabaho. Mabangon ka na kasi. Pambihira ka talaga Nangisay na nga yung aswang sa lakas ng kamandag, ng pawis at ibag mo. Aray ko. Dami mo namang sinasabi. Kala mo masaya Kala mo masayang masakmal ng matandang yon? Kita mo, naubusan na yata ako ng dugo. Tulungan mo kaya ako dito makabangon. Ay, masakit pa? Ito, masakit din. Aray ko. Kung sakaling kaya ka dyan, no? Namang, pinanggigilan ba naman ng matandang yun Yung balikat ko Aray ko. Subalit, namamangha ang paslit sa kanyang nakikita. Dahil ang kaninang malalalim na sugat nito sa kanyang balikat ay mabilis na naghihilom. Wow! Pampihira! Saan mo nakuha yung ganyang kapangyarihan mo, Kuya Kulas? Wow! Pampihira! At napasilip ang tikbalang sa dalawang nag-uumpukan na kanya ding nasaksihan ang mabilis na paghihilom sa may sugat ni Kulas. Naku, marahil iyan ang isa sa epekto ng aquam de enteris. Kahit papaano mapalad ka sa may kalokohan mo. Sa kasunod-sunod na muling umatake na ang tikbalang, habang paika-ika naman na inaalalayan ito ng kaibigan nitong si Pedro, saka lumakad ng papalayo. Nang biglang, Tabi! Tabi dyan! tumilapon ang nangihinang binata sa may tumpok ng mga guho ng bato habang si Pedro ay mabilis namang nakasabit sa may kabayo ng kutsero. Aba, mabilis ka, Totoy, ha? Teka, parang may naaalala ko sa'yo. Bueno, kumapit ka. Wawasakin natin ang pagsasaya ng mga pangit na to. Yeah! Ika ng kutserong kaagapay ng matandang pari na kasulukuyan namang nakatanaw ito sa may di kalayuan at pinagmamasdan ang alagad nitong si Sator. Habang buong tapang na nakikipaglaban sa kumpol ng mga nilalang. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. At heto na ang galit na batang si Pedro. Umakyat ito sa likuran ng kutsero sa kamataas na lumukso ito papaitaas habang tangan sa magkabilang kamay ang kanyang dalawang punyal at mabilis na inatake ang mga mababalasik na mga abwak. Sino dito yung nagsabi na unado ako? Asan na? Nasaan na yun? Ilabas niyo! Nasaan ka na? Habang eto ang ginoong si Mang Berto, itinaas na ang kanyang mga kamay at ibinuka ang mga palad sa may ere. At maririnig sa buong paligid ang sumisipol, umiikot na mga paparating na bagay mula sa kung saan-saan habang lumalakad ito papalapit sa pwesto ng impong abwak na kasulukuyan na ding nanunumbalik sa kanyang dating mabagsik na pagkakatindig. Napapangiti ito ng kanyang muling mamalas ang biglang kusang pagbabalik sa mga palad ang mga umiikot na sandata ni Mang Berto, wari na tatakam. Napangisi
at nakalabas pa ang mga matutulis ng ngipin ng impong abwak. Saka nag-uwi ka. Buhay ka pa pala. Bueno, hayaan mong batiin kitang muli dahil dyan, Bertong Bulag. Sige, lumapit ka at mag-iingat ka. Baka madapa ka. Bertong Bulag. Ngunit may hangganan ang lahat at nakibang Berto ang huling halakhak. Dahil natigilan ang matandang aswang ng alisin ng Ginoong Siwang Berto ang balabal na siyang nakatakip sa kanyang mga mata at dahan-dahan na nagmulat. Hindi. Paano? Paano? Hindi. Hindi. Hindi ito maaari. Paano? Hindi. Hindi. Itutuloy. Hindi! Ano? Nasaan na yung nagsabing unahan mo ako? Yeah! Oh! Ibibigay ko ang hustisya sa aking pagpipinata! Yeah! Oh! Abangan ang pagsasalpukan at pagtatagisan sa ikalawang beses ng hayok na mga nilalang laban sa grupo ni Lamang Berto. Isang huling tagpo ng madugo, maaksyon, kakaiba at umaatikabong pagtatapos ang hatid ni Lamang Berto sa pagsasarado ng kabanata sa may panahon ng Tiempo Muerto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang notification bell upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating mga napakasariwa at orihinal na mga kwento. At idamay mo na din ang ating like button nang sa gayon ay mas makadaragdag ng inspirasyon para po sa inyong lingkod na mas makapagbibigay pa po ng dekalidad na mga kwento. Pati ang pag-iiwan po ng inyong mga positibong mensahe ay buong puso ko pong ipagpapasalamat. Yun lamang po. This is Pinoy Horror Encounters. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!